Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama. Kami po'y mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-patinig nitong minsay nito. Amen. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 38. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 31. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang sorry, kamali ako sa mahina kasi paningin ko. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ito ang sinasabi, mga kapatid, kaibigan. Kung totoong sumasampalataya kay Kristo, totoo na tayo'y mga alagad ng Diyos. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 31. Sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang Panginoon na tagapagligtas. Ito, mga kaibigan, totoo tayong mga alagad pag tayo ay sumasampalataya kay Hesukristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 31. 32. Ito ang sinasabi dito. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Ang salita ng Diyos, yun ang magpapalaya sa bawat isa sa atin, nga mga sumasampalataya kay Kristo. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 33. Ito ang sinasabi dito. Sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ng sinuman. Bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Yan ay sinasabi ni Kristo. Pag tayo ay sumasampalataya at tumanggap kay Kristo, magiging malaya tayo. Bakit? Si Kristo ang tagapagligtas, so walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. Hindi tayo maliligtas sa ibang pangalan. Kaya sampalatayanan natin si Kristo. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo para tunay tayong malaya. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi tayo mapapahama. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 34. Ito ang sinasabi dito. Sumagot sila. Ito ang sinasabi dito. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ito ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat nagkakasala ay alipin sa kasalanan. Kaya anong ibig sabihin nito? Huwag tayo gumawa ng kasalanan o kasamaan. Dahil pag magpaalipin ka sa kasalanan, lagi kang gumagawa ng kasamaan, alipin ka ng kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan ang ibig sabihin nito. Huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayong gumawa ng kasamaan para di tayo magkasala. Yan ang ibig sabihin nito. 35. Ito ang sinasabi dito.
Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang anak may lugar magpakailanman. Anong ibig sabihin dito? Si Kristo nandoon sa Ama. Doon sa Ama, opo katabi sa Ama. Yan, may lugar ang ating Panginoon. Ganon din tayo. Pag tayo ay magtiwala kay Kristo, manalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ganon din tayo. Makaupo din tayo doon katabi ng ating Panginoon. Basta tayo ay maniwala, tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo. Pangako ng Diyos ito, nga tayo rin ay makatabi rin doon. Basta tayo ay ligtas. Pero pag hindi tayo ligtas, hindi tayo makapunta ron. Hindi tayo makapasok doon. Pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok doon. Hindi makapunta doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Yan mga kapatid kaibigan. Nga dapat tayo ay sumampalataya, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo para tayo makapunta roon. Tayo maligtas. Pero pag tayo hindi tayo naniniwala, iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po. Ayun ang pangalawang kamatayan. Yon ang impyerno. Basta pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak mapapahama ka. Yun lang maliligtas. Mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan lang. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Yun lang. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Dahil ito ay katotohanan. 36. Ito ang sinasabi niya. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Sinong magpalaya? Si Jesucristo. Bakit? Siya ang tagapagligtas. Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Kailangan tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Yan. Kailangan ngayon pa lang, ihanda ang ating sarili. Tiyakin natin na tayo ay ligtas. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paano pagtiyak? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan. 37. Ito ang sinasabi dito sa 37. Nalalaman ko na kayo'y hindi sorry, balik ng paningin ko, mahina. Nalalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham. Subalit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Salita ng Panginoon, walang paglagyan. Anong ibig sabihin? Hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya nga ang sinabi, ang salita ng Panginoon, walang paglagyan. Yan ang ibig sabihin yan. Pag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka naniniwala, ang salita ng Diyos ay walang paglagyan sa iyong puso. Yung isip, iba ang iniisip mo, iba ang ng puso mo. Kaya ang sinabi rito, ang salita ng Diyos ay walang paglagyan sa mga tao nga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Yan ang ibig sabihin nito. Naunawaan ba to, mga kapatid kaibigan? Kailangan unawain natin mabuti ang sinasabi ng Diyos. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, walang paglagyan ang salita niya sa ating puso. Kailangan maniwala tayo at intindihin natin, tanggapin natin si Kristo dahil siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Last verse, 38.
Ito ang sinasabi dito sa 38. Sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama, at kayo ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Sino ang ibig sabihin nito? Sino ang ama? Yung kaaway, si Satan. Yan ang ibig sabihin yan sa inyong ama. Si Satanas. Yan. Dahil si Satanas, marunong din yan na kailangan ano ka, para ikaw di ka makinig sa salita ng Diyos, di ka maniwala, para ikaw mapahamak. Yan ang ibig sabihin nito. Ito, ulitin ko pagbasa. Sinasabi ko sa mga bagay na aking nakita sa aking ama, at kayo ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Ano ibig sabihin? Si Kristo, kilala niya ang ama. Dahil si Kristo, sinugo ng ama. Kaya nga, kilala ng ating Panginoong Jesucristo ang ama. Pero ang sinasabi dito, ang inyong ama. Inyong ama, sino tong sinasabing inyong ama? Si Satan ito. Si Satanas ito. Nga, yan ang sinusunod ng mga tao nga hindi naniniwala kay Kristo. Sino ang sinusunod? Si Satan. Dahil lagi kang gumagawa ng masama. Sino ang ama mo? Si Satanas, si Satan. Yan ang ibig sabihin nito. Pero si Jesucristo, sinusunod niya ang utos ng ama. Hanggang kamatayan, sinunod ni Kristo para tayo maligtas. Napako si Kristo sa cross para tayo ay iligtas. Pag hindi siya napako sa cross, tayo walang kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Paano ba pagtiyak ng kaligtasan? Baka magtanong kayo, paano pagtiyak ng kaligtasan? Ganito. Nasa pananalig kay Kristo, manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong kasunod? Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon, anong kasunod nun? Magpabautismo. Dahil ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ang sabi, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Ibuhay ka pa. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin sa Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala ka ng hatol. Ang nakakay Kristo, wala ng hatol. Juan 3:18. Di ka nahatulan ng Diyos. Bakit? Tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo rin ang tagapaghatol. Si Kristo ang tagapagligtas, siya rin ang tagapaghatol. Juan 5:22. Si Kristo tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Ang akala ng iba, pag namatay, dasalan ka sa naiiwan, maliligtas ka. Yan ang pagkaakala. Pero kapatid, kaibigan, pag hindi ka naniniwala, hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan mo. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ayan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Sayang. Pag hindi ka nakakatiyak, baka bawian ka ng iyong hiram na buhay. Hindi ka nakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil si kamatayan nagasunod lagi. Ito si kamatayan. Walang pinipili. Bata, matanda. Si kamatayan nagasunod. Kaya mga kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Paniwalaan ito. Itong minsay na to. Baka bawian ka ng iyong hiram na buhay.
Pagkatapos magpabautismo, anong gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos. Anong utos ipasunod ng Diyos? Ang 10 utos ipasunod ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos sa Juan 14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi niya sinabing, huwag na kayo sumunod sa utos ko dahil binura ko na yan. Pasunod ng Diyos. Pagmahal natin ng Diyos. Yan. Si Kristo may sabi nito nga ipatupad ang kanyang mga utos. Pagmahal natin siya, mahal ba natin ng Diyos? Ako, pag ako tanungin, mahal ko. Ayan. Mahal ko ang Diyos. Ano pang sabi ng Diyos? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag sabihin mo, nakakilala naman ako sa Diyos, pero ang utos niya, itinakwil mo, binura mo, sinungaling ka, wala sa iyong katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos, naglagay ang Diyos ng palatandaan, nasa utos niya, pang-apat na utos. Ano ba ang palatandaan ng Diyos? Nga nakakilala tayo. Ang Sabat, ang ika-7 araw. Kay ginawa itong mundo na ito, nilikha ito ng Diyos, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito sa mundo, pati tayo nilikha ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Sa ika-7 araw nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. 6 na araw, ginawa itong mundo na ito. Lahat nga nandito. Anong araw yon? Nga patrabahuin tayo ng Diyos. Ano umpisa nga magtrabaho ang tao? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes magtrabaho ang tao. Pero ang ika-7 araw, ang sabi ng Diyos, huwag magtrabaho. Dahil banal na araw yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Kung nakakilala tayo, sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Palatandaan ng Diyos yan. Nga, totoo tayong nakakilala sa Kanya. Kaya magsamba tayo sa araw ng Sabat. Sabado, ika-7 araw. Yan ang sabi ng Diyos. Sa bagong langit, sabi ng Diyos, sa bagong langit, may samba ron. Ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan sa iyong Biblia mo. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos, mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos natin sinasamba. Hindi sinabi ng Diyos, kayong mga Hudyo o taga-Israel, yun lang tayo pupunta rito para sumamba. Lahat ng bansa, walang pinipili. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapasok ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay Lawa Napoy. Ang Lawa Napoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo na Diyos kumplito. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Tagapagligtas, si Yesu Kristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Kaya sa bagong langit, baka makapunta kayo roon, hindi na kayo magtanong. Magtanong kayo, bakit Sabat ang simba rito? Ang samba rito sa bagong langit, bagong lupa? Di ba sa lupa, linggo? Hindi na kayo magtanong. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Kumpleto. Yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Sabat ang nilagay. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong minsay natin, itong katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap.
Ay mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili. Ngayong buhay pa tayo. Tiyakin ang kaligtasan. Dahil napaka-importante ang kaligtasan. Itong kaligtasan, hindi ito mabibili. Kahit ikaw pang pinakamayaman sa mundong ito, hindi mo kaya bilhin ito, ang kaligtasan. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Pag narinig ninyo ito, paniwalaan ito. Pag kayo naniniwala, pag nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa, doon tayo magkita. Kahit hindi ko kayo nakita sa mukhaan, magkita tayo doon. Pag kayo naniniwala, basta pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Magkita tayo doon. Ito, katiyakan, kaligtasan. Walang halo ng kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang iniisip, bawat tao, laman ng puso, alam ng Diyos yan. Pati buhok, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi tayo makapagtago sa paningin ng Diyos. Hindi tayo, kahit pa gumawa ka masama sa dilim, kikita ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kaya upload na na.